May tato ka ba? Kung may tato ka, yan ang pag-uusapan natin ngayon. I-share ko lang regarding sa tato. Kung ikaw marami kang tato sa katawan, mag-ingat ka sa nilalagay mong tato dito sa iyong katawan. No. Bakit ko nasabi yan, guys? No. Unang-una, guys, ang tato, marumi talaga yan. Marumi talaga yan, Ito nga lang pag naliligo tayo, naghihilod tayo. Bakit tayo naghihilod, Para matanggal yung ating dumi. Mas lalo na yung tato na kahit anong gawin mong hilod dyan, hindi talaga matatanggal yan. No? Pangalawa, ang ating katawan ay sagrado. Ito yung templo. Templo ng ating Panginoong Diyos. Anytime, anumang oras, pwede siyang pumasok sa iyong katawan. Kasi templo niya to Pangatlo, ang ating katawan ay pag-aari. Ngayon, kaya bakit ko nasabi na mag-iingat ka sa pagpapatato mo. Ganito lang guys, Baka kasi ang nilalagay mong tato ay mga simbolo ni Satans. So ano ba yung mga simbolo ni Satans? Magpalagay ka ng bungo. Magpalagay ka ng mga halimaw na kamukha ng mga demonyo. Marami tayong nakikita mga ganyan na mga na nagpapatato ng ganyan. Hindi maganda yan guys, Kasi pag nagpatato ka ng mga ganyan, ng mga mukhang demonyo or mga bungo-bungo na yan, Para mo na ring nilalagay mo sa iyong katawan yung, di ba, parang iniidolo mo na, iniidolo mo na talaga. Yung mga satans kasi nilalagay mo na mismo sa katawan mo yan ay ayaw ng Diyos yan ng mga ganyan. Mag-iingat-ingat tayo, Akala ng iba ang tato guys hindi talaga maganda yan sa mata ng Diyos. Yung dudumihan mo yung katawan mo. Mas lalo na kung magpapatato ka ng mga demons, mga demons. May mga nakikita ako dyan, mga mukhang halimaw, mga bungo-bungo. Yan, yung mga ganyan kasing-klasing mga tato. Yan yung mga tato na, na simbolo ng isang demons at mga satics, mga simbolo yan kay Lucifer yan yung mga ganyang klaseng tato. Mas maganda talaga guys na wala tayong tato. Malinis tingnan yung ating katawan. Sabi kasi nila arts na lang daw yan. Hindi po ganon. Alam nyo guys, ang ating Panginoon, siya yung tagagawa. Gagawa siya ng mga bagay na ikabubuti sa mga tao. Katulad nito, katawan natin. Ginawa niya to, perfecto. Perfecto yung ating katawan. May mata ka, may ilong, may bibig. Perfecto yan, may buhok, may tinga ka, nakakarinig ka. Perfecto yan. Perfecto yan. At ginawa tayo na kahawig ng ating Panginoon. Like sa ibang mga nilalang na laking inggit nila sa atin kasi ginawa sila na hindi sila kahawig sa ating Panginoon. Yung ating Panginoon may buhok, may mata, may kilay, may ilong, may bibig, may pisngi, may tenga, may braso, may kamay, may paa, kung ano-ano pa. Pero ginawa sila kulang. May kulang sa kanila. Ginawa sila, isa yung mata. Malaki ang ulo nila. Isa lang yung mata nila.
So, ginawa sila na hindi perpekto. Kaya inggit na inggit sila sa atin mga tao kasi ginawa tayo na perpekto. Kung ano yung mayroong parte ang ating Panginoon, ganun tayo ginawa. Kaya inggit na inggit sila. So, ayan wala na ako guys, no? So, balik tayo dun sa taga-sira. So, ngayon, anong gagawin ni Lucifer para sisirain niya yung katawan? No? Anong gagawin niya? So, ang gagawin niya, para masira niya yung katawan natin, no? Lagyan ng tato. Lagyan ng tato yung ating katawan. So, anong gagawin ni Lucifer para ikaw mismo maglalagay ka na rin ng tato? Ang gagawin ni Lucifer, guys, simple lang. Gagamit din siya ng tao. Gagamit siya ng modelo na magpapatato dito, no? Ayan. Gagawa siya ng modelo. So, kukuha siya ng magandang babae, tapos patatuan niya. At ipapakita niya, ipopromote niya sa mga tao. Sa mga television, sa social media. So, ganun, ipopromote niya. Ikaw na naman, na walang katato-tato, nanunood ka sa modelo ni Lucifer, o ng demonyo, naiinganyo ka naman ngayon. So, dahil naiinganyo ka, nagpatato ka na rin. Nagpatato ka rin. Ginaya mo yung nakikita mong modelo na ang may gawa nun si Lucifer. So, nagpatato ka, saan-saan na. So, ang nangyayari, no, sinira mo. No? Sinira mo yung ginawa ng Diyos. No? Kasama si Lucifer. Ganun yun, guys. Ang katawan natin sagrado. No? Hindi talaga maganda hindi talaga maganda sa mata ng Panginoong Diyos na ang isang tao ay nagpatato kahit ano pang kulay mo. Basta't may tato ka, hindi yan kaakit-akit sa mata ng Diyos. Kaya importante na malinis. Huwag nating sirain ang gawa ng Diyos. No? Huwag nating sirain. Ganun yun, guys. Ganun lang kasimple. Kaya maingat tayo sa mga tato. Mas maganda wag kang magpatato para malinis ang iyong katawan. May mga dahilan yung iba Ano siya, art na lang daw yan ngayon. Hindi na maganda daw tingnan sa katawan. Pinuno nila ng tato yung kanilang katawan, kung ano-ano na lang nilalagay nila. Hindi nila namalayan na yung nilagay nilang tato sa kanilang katawan ay simbolo na pala yun, no? Kay Satan, no? Parang pag nilalagay mo yan sa katawan, parang sinabi mo na rin na iniidolo mo, no? Iniidolo mo yung, di ba? Ganon yun, guys. Kaya iwasan yung magpatato. Kasi ang Panginoon, yan? Siya yung tagagawa. Siya yung tagagawa. Gagawa siya ng mga bagay na ikakabuti ng mga tao natin. Pero ang trabaho naman ni Lucifer, siya yung tagasira. So, paano niya sisirain yung ating katawan? Magpapatato. Yan. Pag nagpatato ka, sinira mo na. Kayong dalawa ni Lucifer ang nagsira sa iyong sa katawan na ginawa ng Diyos. Ganun yan, guys. Ang ating katawan, sagrado yan. Kaya sa may mga tato, kayo nang bahala na kayo. Kayo nang humusga sa akin. No? Kung sa tingin nyo na mali yung sinasabi ko, good for you. Kung sa tingin naman na mali yung ginagawa, paano ba yun? Kung sa tingin nyo na tama yung sinasabi ko, good for you pa rin. So, good for us pa rin. No? Pero inuulit ko, no, hindi kalugod-lugod or hindi maganda sa paningin ng Panginoong Diyos yung taong may tato sa katawan. Kahit anong klaseng tato pa yan. Maliit man yan or malaki, hindi yang kaakit-akit sa kanyang paningin.
Ganon yun guys. No? Huwag nating sirain ang ating katawan na pinahiram lang sa atin. Pinagamit lang sa atin. Huwag nating sirain yan. Parang cellphone lang din yan, no? Yung cellphone, ginawa yung cellphone, Diyos ang may gawa ng cellphone, no? Ginawa ang cellphone para sa ikabubuti ng mga tao. Pero sisirain din ni Lucifer yan. Paano niya sisirain? Sisirain niya yung cellphone para mapapasama yung mga tao. So, bigyan ko kayo ng halimbawa para mapapasama yung mga tao. So, maglalagay siya dyan ng mga malalaswang mga video at mga picture. No, kung ano-ano na lang yung makikita mo. O, ganun yun guys, sisirain ni Lucifer, ano yan. Imbis na yung cellphone, ginawa niyan para, yun nga, makatawag-tawag ka, pero sisirain ni Lucifer. Maglalagay siya ng mga apps na ikasisira ng mga tao. Ganon yun guys. Kaya kung ikaw, kung may tattoo ka, Wow, very good. ang masasabi ko dyan, pag nagpatato ka sa iyong katawan, masasabi ko dyan, kung hindi yan maganda sa paningin ng Diyos. Ganun yun guys. Kaya kung ikaw wala ka pang tato ngayon, mas maganda wag ka nang magpatato. Wag mo nang subukan or wag ka nang maakit or wag kang maging pagpainganyo na magpatato ka, no, sa iyong katawan. Kasi yun ang una, kung ikaw wala kang tato, perfect yung katawan mo, malinis yan. Huwag mong dumihan sa pamamagitan ng tato. At mas lalo nang magpatato ka, no, na nagsisimbolo ng demons, no? Parang iniidolo mo na talaga yung mga satanic, paano ko ba bigkasin yung mga Lucifer na yan, no? Wow. Yung mga ganyan, mga devil na yan. Mga iba dyan, naglalagay pa dito, may pangalan ba, devil. Akala nila, no? May mga nakikita akong ganyang klaseng tato, no? Yan yung wag mong gagawin kung wala ka pang tato sa katawan. Lang, pag naliligo ka, araw-araw ka naghihigod. Ano ang dahilan, ano ang purpose mo, bakit ka naghihigod? Para malinis ang iyong katawan. Ngayon, kung wala kang pang tato, pues wag kang magpatato. Para laging malinis ang iyong katawan. Share niyo itong video na to. Sana itong video na to ay makakatulong sa mga taong nakakatulong to sa inyo. At itong video na to sana ay makapagbabago ng isip ng mga taong may tato. Mas maganda, linisin nyo ang inyong katawan. Yun lang.